Okay, may gabi may tigsunan. Ang topic nato giuluhan o the truth will lead us to victory. So, ang atong outline, of course, based gyapon sa Proverbs nato, Proverbs 21 verse 28 na ta. So, atong outline, the proverb nato, atong pagkatanawon, and then unang punto is falsehood is the masterpiece of Satan. And then ikaduha, the vital truth that man must know. And ikatulo is victors will enjoy eternal life with God. Kapatong mo lahutay, magmadaugon, kapatong mo tinabing katapusan uban sa Dios. And then reflections. So, I hope kining tulo, makahapay na to o guide. No? Okay, of course, we start with the proverb. So, ang Proverbs again is 21 verse 20. It says, a lying witness will perish, but the one who listens will speak successfully. So, I think familiar naman taning ang mga terms, no? Lying witness, perish, no? Malaglag. And it says, the one who listens, ang maminaw, will speak successfully. So, I would say nga, kining first part, the first half, common siya sa pero kining second half, lalain ng mga translations or yung mga versions ang mugawas. Pero I would say, in the end, ngayon nga, ang kato siyang mga nagtinuod, nagsultis tinuod, o ay magbalampuson. So, dire ang kay, but the one who listens, diba, will speak successfully. So, isa may iyang paminawang, like question, listens to, posible nga, listens to the truth. And say, for example, saktong paagi. So, dili siya klaro what to listen based on siyang proverb. Basta maminaw lang ko na. Kanya, kasulti siya successfully. Sa lying version, lying witness shall perish. So, again, pareho lang. An obedient man shall speak of victory. So, ang gamit niya, obedient man. So, murag layo ang obedient man. So, posible nga, obedient siya to what he listens. Diba? Kay useless man sa naminaw ka, and then, dili ka mo obey. So, most likely, mo nagipasabot niya. Dire, again, dili klaro kung kinsa paminawon. But, we can say nga, paminaw sa truth siguro. Sa truth ang atong basis sa paminaw. So, obedient ka sa imo na paminawan sa kung sa sakto. Tapos, sulti ko noong kadaugan. The rest of the verses nga ko i-share ninyo, instead of lying witness, ang gamit niya is false witness. So, parihara po na lying or false witness, parihara na siya. And in the end, kini sila, they will perish, malaglag. But the man that heareth shall speak so as to endure. So again, dili gyapon klaro kung siya yung paminaw. Diba? The man that heareth what? I don't know, kung sa'yo guess ninyo, kamo kasi naamoy yung share ani, kung sa may dapat paminahon. Before tamo proceed, kasi naamoy mga guess, naamoy mga hunahunaan, we share na lang. What do you think ang paminahon o dunggon? What could be the possibility? Anyone? Wala? Sige, let's continue na lang. Sa next slide, false witness gapon, will perish, but the word of a man who hears will endure. So, okay, klaro no? Word of a man who hears. So, ang pulong ko na sa taong namati, naminaw, nagpatalinghog, will endure. Next, a false witness shall perish, but the man who hears him will speak endlessly. So, musulti ko nung walay hunong. Him. Isa man ng him. So, this one, posible siguro na atong refer to the false witness. Okay, di man siguro referring to man mismo, siya mismo. Naminaw siya sa kagalingon na kung he hears him. So it could be nga, ang false witness, kung sa mga panulti sa false witness, iyang mapaminawan para masulti po niya ang sakto. Kaya sa nang God, ang tendency is, kung di ta maminaw bitaw, tendency is, we answer, or we did not mahatag squarely, no, to refute false witness. So I think mo pasabot na rin, maminaw kag tarong sa false witness para maka-rebut kag sakto. But gisupply ra mo kuning him, so di ta sure mao ba gid ni. Kay gisupply ra na agad ang uban wala gid mention og kinsa ang paminaw. Sa laing version, dire a false witness will perish. But whoever listens will testify successfully. So, again, agad biya nga punta kay bawo kung kisay gipasabot, kisay yang paminaw. Then next, a false witness will perish, but a person who listens will speak forever. So, again, wala gay point kung sa asa. Katulad New King James lang nagbutang og him. But it could be,
Pero muna ako na siyang i-divert ito gamay, which is more appropriate for siguro for us as Christians. So, munang naghatag ko itong topic, ang truth will lead us to victory. So, kung kini siyang kinintuhan na maminaw kung siya tarong na maribat niya, marefute niya based on the truth na naanibawaan sa niya, then will lead to victory yan. There is a nabre, no? American Bible Revised Edition. The false witness will perish, but one who listens will give lasting testimony. So, lasting testimony ang gihatag niya mention dito. No? So, there again, kita na to, maklaro kung kinsa ang paminaw. But kung misgot ang truth, may atong basihanan, huwag na yung hatag daugan. False witness, ato lang paminawon sila para makibaw ta how to deal with the problem. Just like when we conduct mga Bible studies, atong stabihan ang atong ila-ilahon ng atong mga other groups para makahibaw ta sa dapit i-emphasize ang atong mga Bible studies. So for example, Iglesia ni Cristo atong Bible study. So, hibaw ta sa ilang weakness, no? For example, putol-putol lang verse, Islam ito sa Cristo Diyos. So, sa atong Bible study, pwede na itong i-emphasize di ang area para makasabot siya. Kung Roman Catholic sa lahat po itong emphasis. For example, kanang mga practices nga dili sakto. So, so kinahanglan ma-orienta sa ilaha. Bisan sa sayop sila, ng mga denominations, para ma-address na to squarely o mapadali na to sa pagpaila kanila ang truth. Muna, pwede sa maminaw nila o sa lusin mo, study ta sa ilaha. But definitely sila, kung di sila mausap, they will perish. Okay? So I hope nakuha yung point rin. Sa NIV, a false witness will perish, but a careful listener will testify successfully. So, again, kung careful listener, it could be, again, yung itarong o ibantayan ganyan ang kining false witness para matubag niya eksakto, makatestify siya successfully. And then, napadre, a false witness will perish, but a good listener will testify successfully. Okay, so, kani siya, mauni siya sa kalibutanon nga butang. In order for us to win the, for example, litigation, mga kaso-kaso, dapat po, we have to know kung sa mga palong kaso sa ato. In fact, sa korte, yun sa establish nila ang credibility. Kung ang nag-witness dili credible, so, kung sana nga dili siya taga-gibugaton. Kay, for example, habitual na, known na siya nga makakon kay siya. So, dili mataga-agwait ang iyang testimony. So, but there's a need for us to really know kung unsay ilang mga ilang accusations, ilang, labi na accusations. Kaya normally, kung false witness, matag mo na siya false accusation against us. So, dapat paminaw na itong maayo para maka-rebat or ma-refute na to ang ilang mga false testimony. Okay? So, there is in LT, gamit na direct, a false witness will be cut off instead of perish. But a credible witness will be allowed to speak. So, there will be allowed to speak, the credible witness. So, again, muna sa kalimutan, and I think it really works. Kung na mga cases, dapat studihan na to kung sa ilahang mga ilang ginasulti, and hopefully, matarong na to ang atong pagtubag para ma-establish yun ang sakto. So, before that, again, I don't know na mo ikasulti na mo yung mga nakuha nga kuha ako ma-mention. Please share it na lang. Before tabo po siya itong mga topics, main points, anyone? Dire, so na mo yung mga wala man. Okay, so let me just go back there sa i-apply nato ni siya sa religious work. What is the use kung makita mo argue sa kalibutan, madaog na to tanang kaso, pero di ta mabutog langit, di ba? So kini siya given na ni siya actually nga kanang mga bakakon, false witness, eventually di sila mo-succeed. And then for us, for example, nga naa sa truth, kung kita naa sa kamaturan, ato gyud nga paminawon silang tarong para hibaw ta how to say. In the same way, kung reta sa religious aspect gyud, mo sila itong i-apply. Ang mga denominations, with the false witness, no, kay false teachings na lang i-share. And we know that the denominations will perish. Okay. Again, wala nilagi palo ang Bible. So, kita, as Christians, we have the duty to save them. Hindi mga nasa denominations. But we cannot save them without studying their doctrines, ilang mga accusations against us, kanang dili siya sa ato, something like that. So we have to really study, I have to know, para when we happen to meet kini silang mga
members ana nila natay way, no? A good way of making them real Christians. Kaya imposible kayo ta nga makakabig talag sakto o naghanta makuha kung wag kita kibaw sa ilahang doktrina. Kasi unsa na li at hisgutan ba? Wala kay proper in mind nga akin mo ni dapat may bawaan niya aron siya may bawa nga dili ka siya Christian, for example. Di ba? So, muna siya atong i-apply diri sa atong spiritual aspect. Kay again, mo nag-i-apply sa kalibutan, but sa ako naingon, what's the use of winning many cases? Kay maayo tang maminaw sa mga false witness and maayo tang mo based sa atong paminaw, kabaon na tang mo testify para gyud mapakita ang kamatuoran kung eventually di ta maabot sa langit. Yeah? So it looks this. So muna nga, ato ni siyang palakdan, arita sa, we have to note first nga ang falsehood is the masterpiece of Satan. Okay, so false doctrines, false witness, and so on. O tanan nga mga kantiyahan na masterpiece. So when you see masterpiece, skillful kay siya ana. Maayo kayo ang yawa muhimo ana. Nga manang bantayan nato. So gani dire ingon ni Christ, di na ni mga Hudiyo nga ni claim nga nasa one Father, God. Di na niya, you are from your father, the devil. So, di tingnan gina nga, di ka mo siyang amahan nga ang yawa. And you choose to do your father's desires. Okay, so muna ko na ilang pilion ang gatong gusto ni Satanas. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. O di siya nagabarog diha sa kamaturan. Because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. So makita nato diri nga kini mga falsehood, no, lying witness and so on, masterpiece yun na ni Satan. But because of that, kay masterpiece na niya, daghan kani mga subtle ba, yung sa dito kabantay sa religious aspect. For example, ako na emphasize several times nga sometimes easier kay ta mo share sa mga post sa ubang grupo without knowing atong ginalit ang mga tao dito. Pero dito nagunahuna nga something is wrong. Di ba? Dili ta nagunahuna nga something is wrong. Kaya ganahan na ta sa topic, for example, ato din gi-share nga what nakibaw nga we are leading people dito, the wrong group. So na nga careful ta. Just like atong nasa tong importance of God's word, ako ginang gabalik-balik, nga dili ta magunahuna nga dautan ang taong manuktok sa atong puntahan. Nga nag-abrihan na to, manghatag siya og mga religious materials. Wa gid ta magunahuna nga dautan na. Pero nakita nato sa 2 John 9-11 sa atong balik-balik naman nato nga kung wala sila nagpabilin, wala sila Diyos. Di ganin nato ipag-greet. Di nato pasakon sa balay. Wala kay kung mugrita, mapasakon sa balay, for example, we share in his evil deeds. So nasatol kay Satanas. Dapat magbantay ta because grabe gyud sa kalaya. So bisag unsa ka bati na mo appear nga sakto sa tao. Okay? So but we have to know that falsehood iya na nga masterpiece. Anay gingon sa usa sa 10 commandments. You shall not bear false witness against your neighbor. So naa gyud ang false witness, gibawal gyud sa Ginoo. Pero makita nato unsa kasatol sa Satan. Many people nag-bear of false witness. Sa unsang bagay, what do you think? Okay? It's a religious aspect kasi na may idea nga nag-bear sila false witness. But they do not know that they are bearing false witness actually. Na makashare ani? Anyone? Kamo na? Sa unsang paagi nga maka-bear witness ta nya false di ay. Wala? How about yung mga yung mga false doctrines? Diba active kay sila nag-bear of false witness? Gani ang mga Jehovah's Witness, ang ilahang term for sharing kanilang faith is actually witnessing. Hindi preaching ang term, witnessing. So in fact, sa katong dito po kung Japan, nabasa na to sa ilang post nga, ilang di-discourage ang ilang mga members, di-discourage sila from reading mga post sa internet. Iyang nga, you would rather go and witness. So, mas maayo pa spend ko ng time witnessing to the lost. So, may term nila. Unya, again, kung sayo, for example, wala impyerno, muna ilang witness, di ba? That's bearing false witness. But they are not aware. They are not aware nga religious na. So, kita pong pandit nakabantay, kaya nga nothing is wrong. So, makita na ito ba nga, grabe yun ang Venetian falsehood nga may masterpiece ni Satan. Halos di nakabantay. So, muna nga, as Christians, dapat
magbantay ta. There is a, ni Christ, mo na nature ni Satan. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. So, bantay ta because ang kinis Satan, di siya ganahang maluwas ta. So, muna gi-describe siya ni Christ o kawatan. Yung diya, walay tuyo kundi mangawat lang. Mapatay na to spiritually. To-destroy na to spiritually. Kaya nga, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Taro kayo ni Kristo. Yan ni siya, aron ta makabatunog, kinabuhi. So yung mean na thief dere is the enemy, which is Satan. O who is Satan? Diba? So sa Satan, mo na yung paagi, mo yung gusto rin. But again, ang mga tao in general, mas bubuhat sila sa sayop kaysa sakto. So that's how tricky, wily, ini si Satan. Muna nga, again, ang falsehood, ihagin ng masterpiece. Nga, tungod nga na, disod bantayan sa tao. And daghang malaglag na mga kalag-tungodan. Muna yung po ni Peter, be sober. So sa amo yung pag-study sa Greek, kining sober dire kanang mura kuno ka ang mind walay sulod nga bino or something intoxicating na makahubog. Muna pasabot sober. In other words, pagka kadang murag sound kay mo mind, magbantay ka, be vigilant. Ngano? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kawa, klaro kayo ang yawa nagalakaw. Kanunay lang galakaw, mura kunog iliyon nga, murag gusto na mo tukog pray niyan. So dire, nangita siya kinsay matukod. So, magbantay ta, mga igsoon. Be vigilant, be sober. So, muna ang nature again ni Satan. Kanina, again, the false witness will perish, but a careful listener will testify successfully. So, muna nga, dapat maminaw tagtarong, nga, akong emphasize nga mas maayo yung paminaw na to ang truth. Dire, careful ta malminaw sa kamatuoran para mabantayan na to ang falsehood sa yawa. Okay? So, ako i-advise nga adto ta sa truth, maminaw og tarong. Of course, again, appeal gyapon atong pag-study sa mga nominations, for example, para ta makasave nila. Kaya lisod gid kayo nga mura kag atake ba o kibaos kontra. Diba? So, next na to is kinisa. But before that, kasi na amoy ikadugang, kasi na amoy gusto i-share. Mga examples, nakita na to how cunning, wily, sa kadang term nga ma-describe na to sa Satanas, and then daghang taon na biktima. Sinamo i-share? I-share now. Sige, sulo na ako nito. Okay, so next, kung wala, arita sa the vital truth that man must know. So, first, doon ay giingon doon sa, ni Christ, to the Jews, when ituo na, so if you remain in my word, you will truly be my disciples. So dapat magpabilin siya ang pulong. And si Satan, tricky kay siya, di niya taga-agtsa sa mga tao makibantay nga wala na day sa pulong sa Ginoo. Pero muna ang requirement sa Ginoo, kay bawo mo Satan na munang daghan kayo mga false teachings nga seemingly wala lay maipikto or not really harmful. And then kung may biktimata na, dapat we should be set free from that. So you will know the truth, and the truth will set you free. So kining truth, mo gini pinaka-importante. Mo na makasit free nato. Ayo willing ta nga maminaw gyud sa kamatuoran. Ingon ni Christ, masit free ta. Kalikaya nato ang mga sayop nga pagtulunan ug uban pa. And then asa ng truth, hindi sanctify them in the truth, your word is truth. So Christ was saying na the word of God is truth. Now, kining word of God, sa your word referring to the Father, mao ning dala-dala ni Christ. Remember sa ubang mga lessons nato, si Christ nagdala sa mensahe kasamahan, wala niya mahatag ang tanan. Nato ang Spirit ipadala, aron ipadayon katong wala na mahatag. But katong tanan di kanto sa amahan. So, kanang mga gitudlo ni Kristo, muna siya atong paminahon, ingon man ang paggiya sa kanang gitudlo sa mga apostles, mga gitudlo, pinagi sa giya sa Espiritu Santo. Kay di ka man sa amahan. Ang mao na ang truth. And mao na makasit free nato. So, kung ang mga tao makasabot lang gyud sa kamatuoran, masit free gyud manay saad ni Kristo. Kung kita sad nag-follow ta sa kamatuoran, mas sanctify ta. Kung sa man sanctify, actually design ra gina sa word be holy or made holy. So make them holy in other words. So in other words, malahi ta munang sanctify, holy, kanang saint, pareho ra man ang terms, consecrate. I think my version sa Bible, consecrate them. Sobrang malahi ta kung kita mo-follow sa truth. So, as a result of that, kung follow ka sa truth, kung si Satan, grabe ang iyang pag-dominate,
expect nga we are only very few. Mo ginang gawas niya. Because many people wala pa kabantay sa truth. Kay si Satan kanunay mo ay magadumala and then kaning man kay siya. Grabe mo siya ka baro. In fact, sa Garden of Eden, just to remember, di ba? Tingnan dia ang katukunong snake or serpent, mo kuno to pinaka-cunning sa mga animals. Kay mo to gigamit ni Satan. Kita to Satan dito, iya day gibali. Ingon ba kung ginadi mo pakanon? Ingon babae pakanon man. Katulang tree na sa middle of the garden, nga ingino dili pagkaon kay kumukaon mo mamatay. Sa dili mamatay. So makita na to nga na lang kasimple. Balihon lang niya og binagi sa pagdugang sa nut kung walay nut, tangtangan og nut kung naay nut. Nya mao nay wa mabantay eh. So kita nakabantay gamay ra gyud ta. Gamay ra gyud ta. So salamat sa Ginoo nga nakabantay ta. Dire makita na to. Daghan kayo nag-claim nga na sila'y Ginoo, daghan kayo nag-claim nga nag-Bible sila, pero invite tag Bible study, huli kayo gihapon. But, ingon ni Kristo, whoever belongs to God, hears the words of God. For this reason, you do not listen, because you do not belong to God. So, makita na to, no? Nga, bisan pag mukling ta nga na belong to God, Christian ta, or whatever, and then, bitang minaw pulos Ginoo, you do not belong to God. So muna mailan anya, if you try to check pila na makabuk taong willing gud maminaw sa pulong sa Dios. Mga with open mind nga kung mabasahan yang truth mudawat dayon. Ako sa akong experience katong daghana na bisag pakitaan ang imong truth, di gyapon mudawat. So anyway, wa ta mahimo na basta we did our part. Next, dire na ingon ni Christ. Now knowing the truth or listening to the truth is not enough. Ato pong buhaton. Ingon ni Christ, everyone then who hears these words of mine, diba ang words of mine kan Christ dito sa buta na. Kanang words ni Christ from the Father mo na. So kanang words ni Christ manang truth, di ba? Unya, an axe on them will be like a wise man who built his house on rock. So kana ko nang naminaw unya gibuhat niya yang nadungog, wala sa nisuki, wala sa nisupa, mura sa wise man pagyalamon nga tao nagtuko balay diya sa bato. Nga pagabot sa ulan, baha, tusog nga hangin, bisag ikusukuson ang balay, wa gyud matumba kay ang pundasyon na gyud mismo sa lingkod kanang rock. So nga na ang effective nga pagpaminaw sa pulos Ginoo. Effective siya meaning nagi effect sa ato, ma-bless gyud ta, mo nay mo lead us to victory kung kita atong ginabuhat na atay kasing-kasing willing to accept unsay pabasa nato sa pulos Ginoo even if murag suki, ano para lisod buhaton or kontra sa atong mga buot. Remember, we have ang prayer sa gitulok ni Christ sa is thy will be done. So yan yung pagbuhat ng natuman dili ato. So kung dito mo buhat, lugak sa verse 21 ano, di ba? Kadto ra nagbuhat sa pabubutod sa mahan ng kasulod ginahal sa langit sa verse 21. Wala ko mapilya. Okay, so with this, makita na to nga gamay ra gid ang mahibilin na. Daghan siguro maminaw, pero daghan bang bubuhat? That's a big question. Wala na ta dere, and if you have something to share, pwede nyo i-share karon. Basta na may mga points nga nakita nyo nga importante based ato nga topic and then sharing it now. Okay, wala? Sige, dire nga ta. Lisod buhaton katong mga atong ginahisgutan above. Tagang reason. Example, what time pag-study sa ubang mga grupo for example, or what time pag-study, what time for example for even sa atong mga Bible studies. So, ito lisod gina siya. But kung ato na siya paningkamutan, eventually will be able to conquer kana siya nga mga kalisod. And then another mga reasons nga mga lisod, labi na kung kita na lang ang nagpuyo sa atong pamilya nga nakakita sa kamatuoran ang uban dili nya kita birahon ta nila, di ba? So kana lisod gyud. Pero it pays to stay faithful. Mas maayo gyud stay faithful lang kita. Ang tuso lang nato because the victors will enjoy eternal life with God. Okay, so dito sa itong first verse ani, sa ako nang ganun na gamay ra gito, kaya ingon si Christ dire, enter through the narrow gate. No, adto ta sa narrow gate, sigpit nga gangaan, for the gate is wide. So ang gangaan no halapad, and the road is easy that leads to destruction. So sayo na kuno nang agian sa dalan paingon sa kalaglagan, ug kalautan. And there are many who take it. So klaro daghan kaayo ang naadiha. For the gate is narrow
and the road is hard that leads to life, and there are few who find it. So makita na to dire mga igsoon na gamay ra gyud. So ayok, like karon no, nakagamay ta sa atong tindas rin, napuo na lang. Ayok dili ta ma-discourage nga ma-appeal po ta nga wala na may nangaten. Or for example no, sa mga nauna to, di man siguro may tinuod kay gamay ra man kayo, kabi kami ra man. So ayaw na siya og himuang source of discouragement kanang gamay na lang. Rather make it as an encouragement to save more. Mo reach out ta para madaghan ta. Di man ta modaghan kung dili ta mo reach out. Nga na ginawa sa ato. So pagamay na pagamay gid pwede ta reach out. So and then again, dili na to himuon nga discouragement ang atong number, but rather it should be an encouragement for us to save more. Okay. Sa even the church in Sardis ay tabok ko na siya. Nga daghan sa una, migamay gid. Ngano ba? However, you have a few people in Sardis who have not soiled their garments. They will walk with me dressed in white because they are worthy. Wala na ko ma-appeal din sa verse 3 by the way. Sa verse 3, gingon diha nga, strengthen what is left. Otherwise, they will die. Muna ni continuation na siya sa verse 4. So, ipaligpon ko no, katong mga nahabilin. Katong wala maghugaw-hugawi ko no ilang garments. Gamay na lang sila, ipaligpon. Otherwise, they will die. So, munang 1:7, di ko tinood, no? Kay Christian na, klaro na kailang Christian, nagabay gani sila, dahanawa, ang habilin, ipa-strengthen pa, aron, dili mamatay. So, pwede yung mamatay ang kanisang kakristuhan ng tao sa spiritually. Nga, muna siya ingon dere, katong habilin, a few people na lang, nga wala ko na murabag, wala mahugawi, ang ilang biste. Tingnan ni Kristo, si Christ may sultihan, you know? They will walk with me, dressed in white, because they are worthy. So, munahin kong na ang kanunay. Nga, munang taknaan niya, nga mo atong ginakan dyan, kung may gusto na itong hitabo. I don't know if that is what you have in mind, in your hearts. Now, we will be with God in eternity. Dili kay we will be with the enemy in eternity nga mag-antos ta in eternity. So, naisa adis Kristo, pwede ta maglakaw uban kaniya. Nga sulubang kitag puti nga biste, kay kita kuno takos. Kung sa verse 5, the vector will thus be dressed in white. Patulang mga nilahutay. Maugi ko na ito yung sulubang ng puti. And I will never erase his name from the book of life. So kanindot na. That also tells us nga, katong wala nagpabilin, dili victors kay na-discourage, na sa kung sala reason, mawa sa church, ang ilang name na-erase na siya from the book of life. Kaya ang dili lang i-erase sa Ginoo, sumala aming gayon ni Christ, katurang victor. Ang mga nilahutay guys, despite sa mga kalisod, wala ma-discourage, kasi gamay na lang siya. Mora na siya ang ayang name mo magpabilin diya sa libros kinabuhi. Nga, kini, i-acknowledge ta or i-confess ta ang punon ta niya sa tubangan sa amahan o sa mga angels. Ang punon ta nga iyang mga anak, nga iyang katawhan. Muna nindot kayo nga atong nanaon ta, kung muna buhaton sa Ginoo ni Christ, ang punon kita nga iyahang mga anak diya sa tubangan sa mga angels. Nindot kayo na. Just like proud ta nga ang punon ta nga close friend ta sa pinakasikat nga celebrity ba or leader ba, world leader ba, di na mawala sa ato no nga kung ikaw ang punon ka nga best friend, ikaw ang best friend, dili lang anak, o ang punon ka ang best friend, it's a privilege, it's something murag naihatag pride sa ato. Pero how much more kung kita ang punon before the Father, ang angkon nato si Christ mismo. So I hope muna atong i-look forward. Kung yan yung dire, again, kung victors ta, malahutay ta, magmadaugan ta, muna we will enjoy eternal life with God. Ang atong name will remain in the book of life. Okay? And then here, saad ni Kristo, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. So, diba? Wala siguro yung mga katong false witness. Paapilan kaya nga the false witness will perish. But there, I give them eternal life, then katong sheep, nag-aag eternal life, kunya, dili sila malaglag. And no one will snatch them out of my hand. Nga na secure, provided we stay in Christ. Kaya muna rin ba na i-manipulate po sa mga ibang denominations like the Baptist, nga wak na kung may makatangtang nila, kay one saved, all the saved. When in fact, third party yung pasabot. Ikaw mismo pwede ka matangtang sa inyong self. Just like the city of Refuge sa Old Testament, once you are in, you are safe, but mo out ka nga buhi pang high priest at that time, nga nisulod ka, then
wala kay protection outside. Protected ka kung naka sa city of refuge, pero if you get out of the city of refuge, we are no longer protected. Yeah, si Christ may to city of refuge, siya kung high priest. So once we are in Christ, magpabilin ta nga naa ni Christ to be safe. Pero kung magawas ta kita mismo, dili na ta safe. So, I hope klaro, kini no one will snatch out. Parehero na again sa police station, kung di asa ka ni dangop. O kanang mga drivers nga nakaligis, o tao, kanang unintentionally, mudaga na sa police station. Pag daga na sa police station, safe siya while na sa police station. Pero he has the liberty to get out anytime gusto niya. Pero once nga outside na siya sa police station, diha pa na siya. Namiligro na siya sa mga avenger of blood. So mga nagpasabot actually dire. And of course, we have to be his sheep. Kaya mo ba, nag-claim nga sila mo na eternal life, sila di malaglag, pero di pala sheep ni Christ. Kaya ang sheep ni Christ, maminaw gid siyang pulong, diba? Maminaw sa truth. And then, nag-follow kay Christ. Simple test again, balik tani, simple test. Ang mga tao nga nag-claim to be sheep, di gani utodlo ani nga kinahanglan bautismuhan ang tao aron maluwas. How can they be the sheep of Christ? When in fact, they do not follow Christ, they do not hear Christ. Sad nga nag-claim sila na. So, kining mga grupo nga nagtuo nga kinahanglan bautismuhan, dili lang putos pagtuo, gamay ra sad ni siya. Gamay ra ni siya compared sa mga denominations nga daghan kaayo nga nagtudlo nga dili na kinahanglan bautismuhan. Luwas na ka, mutuo lang ka. So, that's given na gid na siya sa kalibutan karon. Una nga, don't expect nga naa sa daghan ang kamatuoran. Only a few ra gid na. So, I hope magpabilin ta, ug manikamot lang ta, mo spread further, padaghan ta para daghan sa maluwas, daghan ta madala, mahimong victors, na mag-enjoy po eternal life with God someday soon. Okay, any questions or comments or something to share before we pass to reflection? So again, ang atong unang-naon is, magbantay ta, kay kadang full sword, lisod, i-determine, no? Kay, again, masterpiece mo ng Satan. Skillful kay siya diha, cunning kay siya. And then, but, if we know the truth can set us free from him, from the enemy, from Satan. And the truth, naragil sa Bible. And then, of course, we act on the truth, para ang truth effective sa ato. And then, ang last part na niyo is, kay lisod man, halos wala na habilin, discouraging kaayo, o whatever, daghan kayo mga aspects na maghatag ng discouragement para kapadayon, we have to note that the victors will enjoy eternal life with God someday when heaven is open for us already. Sige, kung wala, let's move to our reflections. Una, is it our habit to make lies or false testimonies? I hope as Christians, wala ang tanan sa ato. Murang nabatasan na to, mahilig kang mamakak or magsultig, dili tama. Kaya kana, obvious na siya, dili ang God may father na to, kadili ang enemy. Because the enemy or Satan is the father of lies. So, mala tayo Christ. Next, do we give time to listen carefully to God's word or truth? So, I hope dili bugat sa atong kasing-kasing ang paghatag higayon sa pagsimba, pag-ampil, sa atong video service. Kay kana, importante na siya para ta makabantay sa unsay gibuhat pang sayawa, yung mga tricks, whatever. Next, do we sometimes get discouraged because we are few in number? Ang punta, no? Wala na mabot sa itong mahuna nga plano tang mubiya na lang sa Church of Christ kay gamay ra man sila. Dili man alegre. Dito sa Pikas, alegre man kayo. Nagita mga igsuon nga nibiya kay murabag kwanta daw dere walay hype, something like that. I hope dili ta na may atong giapas kundi ang truth that can set us free. And then next, in God's eyes, are we going to be with Him in eternity? No, at this point in time, sa mata si Ginoo, pwede na ba tang mag-uban kaniya kung mabalik na si Kristo o matapos itong kinabuhi? Are we going to be with Him in eternity? Are we one of the victors na whose names are still in the book of life? So kana lang mga igsoon, naot nga doon na tayo napupok na gabi yun. Okay, salamat. O in the mo, panalangin natin tanan.